Magandang gabi po at magandang umaga sa iba. Tayo po ay minsan pa na mag-aaral po ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Gaya ng palagi nating ginagawa po ay tayo muna ay magsisimula sa magitan po ng isang panalangin bilang pagpapasalamat sa Diyos. Tumayo po tayo mananalangin. Panginoon po naming Diyos, Yahuwah na makapangyarihang ka po sa lahat. Pakitanggapin mo po ang aming taos-pusong pasasalamat sa mga pagpapala na walang hanggang ipinagkakaloob mo sa amin. Sa ibabaw ng lahat, may buhay kami at lakas. Meron kaming pananampalatayang taglay hanggang ngayon na ikaw po ang Diyos na siyang mapagpala at nagbigay ng lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak. Bago kami magpatuloy sa aming pag-aaral, ibigin mo sanang pakilinis ang aming puso at ang aming isipan, maging sisiglang hirang ng iyong mga salita at ang mga aral mong aming pag-aaralan ay siyang aming tandaan at itong aming sampalatayanan upang anuman ang dumating sa aming buhay, Panginoon, hindi po mababago ang aming paninindigan na kami po ay laging sa panig mo, anuman po ang mangyari. Umaasa kami, dininig mo na po ang aming pakiusap. Ang lahat ay hinihiling namin sa tanging pangalan po ng iyong bugtong na anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Mga magulang at mga mahal na kaibigan, tayo ay minsan pa na mag-aaral ng mga salita po ng Panginoon Diyos. Ang ating pong paksa ay ang pagmamahal ng Panginoon Diyos. Mga kapatid at mga kaibigan, naitanong na po ba natin sa ating sarili kung tayo ay talagang mahal po ng Diyos? Kung naitanong natin, gaano ho katotoo yun? Bakit ganun po ang ating tanong? Sapagkat kapag dumarating sa buhay po natin ang mga pagsubok na halos sunod-sunod, ang mga iba't ibang mga karamdaman, mga kabiguan sa buhay, mga patong-patong na mga problema, ay tinabaga ating nasasabi, nasaan ang pag-ibig ng Panginoon Diyos? Mahal pa ba ako ng Diyos? Kapag dumarating po tayo sa ganyang kalagayan, anong dapat nating gawin? Bumaling tayo sa Biblia. Bumaling tayo sa mga salita po ng Panginoon Diyos para tayo ay matuto kung paano tayo minahal ng Diyos. Gaano tayo kahalaga sa harap ng Panginoon Diyos. Kapag yan ang ating ginawa, saka lang natin maramdaman sa ating sarili na ang Diyos ay totoong mapagmahal. Marami pong kasaysayan sa Biblia sa buhay ng mga unang lingkod ng Diyos, maging ng mga unang mga tao noon na kinahayagan ng pag-ibig o pagmamahal ng Diyos. Gagawin lamang po natin, kukuha tayo ng ilan lamang sa mga ito upang muling sumariwa sa ating isipan na tayo po ay mahal ng Diyos. Paano ho nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa tao nung tayo'y lalangin ng Panginoon Diyos? Puntahan natin sila Adan at Eva. Pakinggan natin dito ho sa unang talata po ng Biblia sa ating pag-aaral sa Genesis. Kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae ayon sa wangis niya. Binasbasan niya sila at sinabi, magpakarami kayo para mangalap sa mga lahi ninyo at mamahala sa buong mundo at pamahalaan ninyo
ang lahat ng hayop. Ano ho ang ating binasang ito? Ito ay sa aklat ng Henesis o pasimula. Ang Diyos ay lumikha. Ang nilikha niya ay ang tao, lalaki at babae. Paano ho nilikha ng Diyos ang tao? Ayon ang wika sa wangis niya. At ano ang sinabi ng Diyos sa tao? Binasbasan niya sila at sinabi, magpakarami kayo para mangalat ang mga lahi ninyo at mamahala kayo sa buong mundo at pamahalaan ninyo ang lahat ng hayop. Ano ang dapat po nating mapansin sa ating binasa? Kapag tayo po ay humarap sa salamin, mga kapatid at kaibigan, yang mukhang yan, yang ating kasyangaan sa kanyang kabuuan, kahayagan po yan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Isipin ninyo sa dinami-dami ng nilalang ng Diyos kabilang tayo sa tao na nilikha niya. Kaya sa atin, unang nahayag ang pagmamahal ng Panginoon Diyos. At ang sabi, ayon sa wangis niya, nilalang niya tayo. Ano ibig sabihin po nun? Ang ibig bang sabihin ng Diyos ay kawangis natin, kaitsura natin? Ano ibig sabihin ng Panginoong Diyos na nilalang niya ang tao ayon sa kanyang wangis? Na yon ang umpisa ng kahayagan ng kanyang pag-ibig sa tao. Basahin natin sa 2 talata na ating pinagsama. Ganito po ang ating mapapakinggan, mga kapatid, sa unang Juan 4:8 at sa unang Pedro 1:16. Ang sabi sa Juan 4:8, ang sino mang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Sa sunod na talata, sapagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo dahil banal ako. Mga kapatid, anong ibig sabihin na ang tao'y nilalang ng Diyos ayon sa kanyang wangis? Alam nating hindi sa kalakayan. Bakit? Sapagkat alam natin na ang kasyangaan ng Panginoon Diyos ay Espiritu at ang Espiritu ay kaiba yun ng tao. Ng tao ay may laman at may mga buto, samantalang ang isang espiritu po ay walang laman at walang mga buto. Kung ang tao may laman at may buto, bakit ang sabi ng Diyos, lalangin ang tao sa wangis niya? Hindi ho sa kalagayan, kundi sa kalidad, sa quality, sa uri. Anong uri ng Panginoon Diyos? Ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos din ay banal. Kaya tayo na nilikha ng Panginoon Diyos ay kailangan po na maging kauri ng Panginoon Diyos sa pag-ibig at sa kabanalan. Kaya mga kapatid, isipin po muna natin, hindi ang ibig ng Diyos na maging kawangis niya sa pag-ibig at sa pagpapakabanal ay ang mga hayop na nilalang niya, kundi ang tao. Kaya mga kapatid, dahil sa paglalang sa atin ng Panginoon Diyos, nagkaroon tayo ng kaugnayan sa Diyos. Isipin nyo kung gaano tayo kamahal ng Diyos na lumikha sa atin. Kaya kung anuman ang ating pong bukha sa salamin, maaaring may kakulangan tayo, hindi perpekto. Pero yung mga kakulangan na yan ay mapupunan po yan kung tayo po ay gagaya sa Diyos na puspos ng pag-ibig at banal sa uri ng ating pamumuhay. Kaya mga kapatid, tandaan natin, kung mayroong mga taong namumuhi sa atin, mayroon namang umiibig sa atin. Pero kaninong pag-ibig ang mahalaga sa ibabaw ng lahat? Ang pag-ibig ng Ama, ang pag-ibig ni Yahuwah. Paano pa ho ipinakilala ng Biblia ang pag-ibig o pagmamahal ng Diyos sa mga tao? Pakinggan po natin sa Bilang 13:30, 14:7. Pinakalma ni Caleb ang mga tao sa harapan ni Moises at sinabi niya, lalakad tayo at sasakupin natin ang lupain dahil nasisiguro kong maaagaw natin ito.
Sinabi nila sa mga mamamayan ng Israel, napakabuti ng lupaing aming pinuntahan. Kung nalulugod ang Panginoon sa atin, gagabayan niya tayo papunta sa lupang yun. At maganda at masaganang lupain at ibibigay niya ito sa atin. Huwag lang kayong magre-rebelde sa Panginoon at huwag kayong matatakot sa mga tao roon dahil matatalo natin sila. Walang tutulong sa kanila pero ang Panginoon ang tutulong sa atin. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Babatuhin sana sila ng buong kapulungan pero biglang nagpakita sa kanila ang makapangyarihang presensya ng Panginoon sa ibabaw ng toldang tipanan. Yung mga talatang pinasa natin ay alam na alam natin, tumutukoy po yan sa bayang Israel. Una, nagpadala ng mga espiya o kaya ay mga magmamanman sa lupain na yun ang ibibigay ng Diyos sa Israelita. Yan nga ay ang lupa o lupain ng Kanaan. Bumalik yung mga isinubong mga magmamanman at mag-iispiya dun sa Kanaan at ang balita ay hindi maganda. Kaya ang isinugo ngayon ni Moises ay itong si Caleb at saka si Josue. Ano ang ating mararamdaman niya sa talatang yan? Ang sabi po riyan ay pinakalma ni Caleb ang mga tao sa harapan ni Moises. Sapagkat ang mga tao noon, dahil sa masamang ibinalita ng unang mga isinugo para magmanman sa lupain ng Kanaan, may daladalang masamang balita. Kaya pinakalma ngayon ni Caleb. Ang sabi niya, lalakad tayo, sasakupin natin ang lupain dahil nasisiguro kong maaagaw natin ito. Ano nga lang ang kailangan? Sabi po riyan sa ating ibaba sa bandang ibaba, 14:7 hanggang 10, ang sabi ay huwag lang kayong magre-rebelde sa Panginoon. At saka isa pa, huwag kayong matatakot sa mga tao roon dahil matatalo natin sila. Ano dahilan? Bakit napaka-positibo ni Josue at saka ni Caleb sa kanilang pag-iispiya doon sa Kanaan? Ang sabi nitong sa talatang binasa natin, walang tutulong sa kanila. Maaring malalaki silang mga tao, pero walang tutulong sa kanila. Samantalang tayo, ang Panginoon ang tutulong sa atin. Ano po ang ating madarama dyan sa mga talatang yan? Ang pagtitiwala ni Josue at Caleb na yung damdaming yun ang siyang kanilang ipinahayag sa mga Israelita para kumalma ang kanilang kalooban. Anong ating dapat na mapansin po roon? Ipinadama ng Diyos ang pag-ibig sa kanila. Kaya, katunayang ipinadama ng Diyos ang pag-ibig sa kay Caleb at kay Josue, na yun ang ibig ng Diyos na ipalaganap sa mga Israelita, babatuin sana sila ng buong kapulungan si Josue at saka si Caleb. Pero biglang nagpakita sa kanilang makapangyarihang presensya ng Panginoon. Kaya mga kapatid, diyan sa ating binasang iyan, sa kasaysayan ni Caleb at saka ni Josue, ay madarama natin ang pag-ibig ng Panginoon Diyos. Pero kanino? Doon sa mga tao na sumasampalataya at nagtitiwala sa magagawa ng Panginoon Diyos. Kaya anong attitude ang ibinigay ng Diyos kay Josue at Caleb? Yung pong can-do attitude, yung bang sa loobing, kaya natin ito. Bakit? Dahil sa Diyos ang siyang kanilang pinanghahawakan. At ang Diyos naman ay alam natin siyang nagpadama sa kanila, kay Caleb at Josue, at maging sa Israelita, ng kaniyang pag-ibig sa kanila. Ang totoo, kanila hong nagapi ang mga tao roon sa lupain ng Kanaan, na yun ay lupaing sagana sa gatas at sa kasapulot. Di ho ba? Kaya, mga kapatid, ang makararating sa pamamagitan ng pagtitiwala at pagsunod sa Diyos, yun po ang kailangang mataglay din natin. Ang makararating sa lupain na ating hinahangad, na yan ang lupa, na bagong lupa at bagong langit, mararating po yan ng mga taong may tiwala sa Panginoong Diyos. Katulad po nitong si Josue at si Caleb.
Kasi yung ang unang mga espiya, ang kanilang focus po ay hindi doon sa pagmamahal ng Diyos na sila'y gagabayan, papatnubayan ng Panginoon Diyos. Ang kanilang focus doon sa mga malalaking taong nakatira doon sa Kanaan. Kumbaga sa ating panahon, ang focus natin dyan sa bagong variant na naman. Di ba? Ilang variant na yung magkasunod na yan. Gaano nakatagal itong mga salot na nagaganap sa kapaligiran natin. Huwag tayong nakapokus puro. I-overlook natin yon sa paanong paraan. Ano ang nakalaan sa atin? Ang pangako ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. May Diyos tayo kaya ang tanong, nadarama ba natin ang Diyos sa buhay natin? Gaano katotoo yung pagmamahal na yon? Bakit dapat nating itanong ito sa ating sarili? Kailangan nating matiyak sa ating sarili, nadarama natin, tinatanggap natin ang pag-ibig ng Diyos. Ang totoong pag-ibig ng Diyos. Napakahalaga po nun, mga kapatid. Lalo na nga po sa panahon natin ngayon. Di ba? Kapagkat ang mga tao nung una panahon ng bayang Israel, naglalakbay sila noon, patungo lang sa lupain, panglupa na kanilang sasakupin. Tayo ho, naglalakbay para makarating doon sa ating permanenteng tahanan. Kaya mahalaga po na ating madama ang pag-ibig ng Diyos sa atin, mga kapatid. Paano pa? Sa ibang talata ng Biblia, ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa tao na nilalang niya. Pakinggan natin sa Job 42:12. Sa gayoy lalong pinagpala ni Yahuwah ang mga huling araw ni Job nang higit pa kaysa dati. Binigyan siya ng Panginoon ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo at 1,000 pares ng baka at 1,000 babaeng asno. Alam natin, ang tinutukoy ay si Job. Di ba? Itong si Job, ayon po sa ating binasa, ay lalong pinagpala ni Yahuwah. Kailan yon? Sa mga huling araw sa kanyang buhay. Paano yung pagpapala niyang tinanggap sa mga huling araw ng buhay niya higit pa kaysa dati? Alam naman natin sinubok si Job. Di ba? Alam naman natin ang kanyang dinanas sa kamay ni Satanas. Sabi ng Diyos, sige Satanas, subukin mo yung anak ko. Ha? Dahil sabi ni Satanas, kaya lang naglilingkod sa iyo si Job dahil sa siya'y tinutulungan mo. Di ba? Hayaan mo at huwag mo siyang tulungan, tatalikuran ka niya. Di ba? Kaya, pero si Job, nang nagdanas siya ng iba't ibang pagsubok sa buhay, ay nadama pa rin niya ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. Lalong pinagpala siya sa huling bahagi ng buhay niya. Hindi po ba, mga kapatid? Bakit? Ganyan si Job. Bakit ito ang mga pagpapalang niyan sa mga huling sandali ng buhay niya ay tinanggap niya sa Panginoon Diyos? Nakapasa kasi siya sa pagsubok at hindi lang yan. Pakinggan po natin dito sa Job 1:1, ito pakatangian ni Job. Pakinggan natin sa Job 1:1, atin pong basahin ang sunod na talata. May isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. Matuwid siya, walang kapintasan ng pamumuhay, may takot sa Diyos, at umiiwas sa kasamaan. Ayun ang katangian ni Job. Matuwid siya. Kaya itanong din natin sa ating sarili. Angkop ba ako sa pagmamahal ng Diyos? Kailangan akong mabuhay ng matuwid. May kapintasan ba ako sa pamumuhay? Ayusin natin. Kapag si Job alam nyo, hindi naman perfecto si Job Tao din siyang nagkasala Kung ating pag-aaral nga po, sagutan pa siya sa Panginoon. Pinalalabas pa nga niyang tila, ang Diyos pang nagkamali, pero itinuwid siya, di ba? Magitan noong isa sa mga tao na ginamit ng Diyos na kasangkapan para paliwanagan si Job. Kaya, ang isa pang taglay nitong si Job, may takot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan. Kaya, ang pagmamahal ng Diyos ay laging nakalaan. Nandyan lang lagi ang pag-ibig ng Diyos Pero kailangan po, maiangkop lang natin ang ating sarili sa uri
noong tatanggap ng pagpapala at pag-ibig ng Diyos. Umiiwas tayo sa kasamaan. Madaling sabi, ng mabagong buhay. Kailangan natin po ang banal na takot sa Panginoon Diyos. Kailangan natin po na tayo ay magkaroon ng pagmamahal sa Panginoon Diyos. Maaaring sabihin ninyo, bakit gano'n ang nangyari kay Job? Parang hindi kumikilos ang Panginoon Diyos nung siya'y subukin. Kaya nga, pinayagan ng Diyos na mangyari kay Job yun di ba? Sapagkat siya nasa kalagayang sinusubok ng Panginoon Diyos. Isang bagay lang po ang malinaw sa nangyari kay Job, na malagi na siya'y malapit sa Diyos, kaya namalagi naman ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. Sa halip na siya ay mag-alinlangan sa magagawa ng Diyos, siya'y lalong nagtiwala sa magagawa ng Diyos. Paano nahayag yun? Noong siya'y magkasakit at nung siya po ay nilapitan ng asawa niya, hindi ka pa bang titigil sa paglilingkod mo, pagtawag mo sa Diyos? Ang sagot niya sa asawa niya, ika'y isang hangal. Ang mabuti ba lang ang tatanggapin mo sa Panginoon kung masamay? Hindi. Hubad ako ang wika na ipinanganak. Kung kailang hubad ako na bumalik sa Diyos, gagawin ni Job yun. Ano lang ibig sabihin? Mahal na ang Diyos. Bakit? Sapagkat unang nagmahal sa kanya ang Diyos. Ganon din po tayo Bago po natin natutunang mahalin ng Diyos, minahal na tayo ng Diyos. Patunayan po, nilikha niya tayong tao. Di po ba? Kaya yung pagiging tao natin, bagay na dapat na nating ipagpasalamat sa Diyos ng napakadakila na pag-ibig sa atin ng Diyos. Di po ba? Ngayon, paano pa nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa buhay naman ito ni David? Pakinggan natin sa Salmo 139:16. Nakita niyo na ako, sabi ni Haring David, hindi pa man ako isinisilang. Ang itinakdang mga araw na ako'y mabubuhay, ay nakasulat na sa aklat niya bago pa man mangyari. Mga kapatid, yan ay salita ni Haring David. Ano sabi niya? Nakita niyo na ako, hindi pa man ako isinisilang. Bakit? Sapagkat wala naman tayong maitatago sa Diyos Ang may panukala na ang Panginoon Diyos, meron ng plano ang Diyos sa tao. Kaya lahat ng taong nilalang ng Diyos, meron na siyang plano. Una, anong plano niya? Doon sa unang 1:4, unang Timoteo 2:4, na siyang may ibig ng lahat ay mangaligtas at makaalam ng katotohanan. Ibig niya ng tao ay maligtas. Pero ano pang katotohanan dapat nating malaman dyan sa talatang niya? Pati yung araw ng buhay natin. May takda na Nakasulat na sa aklat bago pa man mangyari. Itong ating mga dinanas na at daranasin pa. Isang close book na po yan sa Panginoon Diyos Isang saradong aklat na yan sa Kanya, sa Ama. Kaya itong nangyayari sa atin, mabuti man at masama, masakit man at hindi, kailangan pumatuto tayo tumanaw sa Diyos. Na ano ating sasabihin? Mahal pa rin kita, Ama, kahit ako'y nagdaranas ng ganito. Bakit? Sapagkat mahal tayo ng Diyos Ang lahat ay nangyayari, mabuti at masama, may dahilan. Kung ito ay dahil sa kasalanan natin, magbalik loob tayo sa Diyos. Kung ito'y dahil sa pagsubok sa pananampalataya natin, manghawak tayo sa pangako ng Panginoon Diyos. Mga kapatid, mahalaga po itong kailangan nating malaman po yan, mga kapatid. Isipin ninyo, sa dami ng mga tao at mga nilalang ng Diyos, alam ng Diyos kung ano ang pinaplano ng tao, kung ano ang gagawin ng tao, kung ano mangyayari sa darating. Ganon ang Diyos. God is all-knowing Alam niya lahat. Kaya omnipresente din siya, kahit saan nandun siya. Yan ang kanyang kapangyarihan Di ba? Kaya kailangan po, mga kapatid, kailangan na tayo ay manghawak sa kung ano ang gusto ng Diyos. Ano man ang mangyari sa buhay natin, ano man ang dumating sa buhay natin, yun ang ginusto ng Diyos. Halimbawa, katulad ng kamatayan na kinatatakutan ng karamihan. Takot na takot.
ang karamihan. Pero alam niyo mga kapatid, hindi naman yang sakit na yan ang papatay sa atin. Ayan itinakda ang itinakdang mga araw na ako'y mabubuhay nakasulat na. Kaya may sakit matwala, namamatay. Bakit? Malusog, namatay. Yun ang itinakda ng Diyos. May sakit, ang tagal ng may sakit hanggang ngay buhay pa. Yung malusog, namatay. Itong may sakit na marami ng panahong nabuhay at may sakit. Habang siya'y nabuhay, parami sakit, buhay pa. Di hindi ba yun ang itinakdang araw ng Diyos sa kanya? Kaya huwag nating katakutan narito na nga sa lugar ng Florida. Di ba? Yang Omicron na yan. Yung another variant na yan. Di ba? Huwag nating katakutan yan. Pagkat mamatay man tayo, yun ang itinakda ng Diyos. Hindi papatay sa ating sakit. Hindi ang papatay sa atin ng sakit. Namatay si ganito dahil sa aksidente, yun ang oras niya. Di ba? Buhay pa siya ganito, 130 na. Ang dami sakit niya. Yun ang itinakda ng Diyos sa buhay po niya. Di po ba mga kapatid? Yan ang kahayagan. Na hindi po natin malirit talaga. Hindi po natin maarok ang iniisip ng Diyos. Hindi kayang arukin ang isipan ng tao. Di po ba? Kung yung isipan ng ating kapwa, hindi natin malirit ay isipan pa kaya ng Panginoon Diyos? Pero tandaan natin, lahat ay may rason. Maikli man ang buhay natin, kumaba man ang buhay natin, may rason. Tinakda ng Diyos yan. At sa bawat sandali ng pagpanaw ng tao, hayag sa Kanya, naging buhay ang pag-ibig ng Diyos. Totoo po yun. Paano ba nahayag ang pagmamahal ng Diyos sa tao? Ito, pakinggan natin sa Jeremias 29:11. Alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan nyo. At plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Mga kapatid, yun ay salita ng Diyos. Ginamit niyang kasangkapan ay itong si Jeremias. Yan po ay salita na punong-puno ng pag-asa. Alam niyo kasi mga kapatid, diyan sa ating binasang yan, ang mga salita ng Diyos ay ipinarating ng Diyos sa Israel sa pamamagitan po ng propetang si Jeremias. Yan ay kahayagan po ng pag-ibig ng Diyos sa Israel. Alam niyo kasi, yung Israel sa panahon yan ay inalipin sila ng Babylonia sa pamamagitan nitong haring si Nabucodonosor. Pero ang Diyos po sa pamamagitan ni Propeta Jeremias ay nagpadala ng mga salita na punong-puno ng pag-asa. Ginarantiyahan na ang bayang Israel ay magkakaroon ng kapayapaan at kakayahang manindigan. Ano ang ibig ng Panginoon Diyos? Hangad ng Diyos na iligtas ang kanyang bayan noon gaya ng ginagawa ng Diyos maging sa atin ngayon. Kaya ang sabi ng Diyos yan, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan ninyo. Alam nyo kaya pinayagan silang maalipin sapagkat sila po ay lumayo sa Diyos. Di ba? Kaya gaano sila katagal naging alipin? 70 taon. Ang sabi ng Diyos, at alam din niya, at plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Kaya, gumawa ang Diyos ng paraan. Ang ginawa niyang kasangkapan para magkaroon ng maganda pang kinabukasan ng mga Israelitang alipin doon sa Babylonia, ay itong si Haring Cyrus, di ba? Si Ciro ng Persia. Kaya may plano ang Diyos sa atin. Kung maruman tayong plano, hindi masama. Plano para sa ating kinabukasan, plano para sa ating mga anak, magaganda ho yan. Mas magandang may plano kaysa wala. Para ano pa ang ating buhay kung wala tayong plano sa ikabubuti ng ating pamilya, ng ating sarili. Pero higit nating panghawakan ang plano kaya ng Diyos. Yun din, ayon kaya sa plano. Ang plano ko sa plano ng Panginoon Diyos sa akin,
Kaya mayroon tayong mga plano minsan na hindi ho nangyayari eh. Di ho ba? Bakit? Hindi kasi yun ang ibig ng Diyos para sa atin. Kasi baka yung plano natin yun, akala natin sa punto de vista natin, sa ikabubuti ng pamilya natin. Pero ang dulo pala nun ay hindi sa ikabubuti. Baka sa ikapapahamak pa. Kaya nababago eh. Di ba? Binabago ng Diyos. Lalo kung tayo, bago tayo magplano, sinasabi natin, Ama, ito ho plano namin. Kung ito ho ay tama, sana matupad. Kung hindi naman po, kung anong gusto po ninyong plano para sa amin, yun ho tatanggapin namin. Pagka ganun ho ang ating paninindigan, ay hindi tayo pababayaan ng Panginoon Diyos sapagkat tayo ay may pagkilala sa Diyos. Alam nating, sabi nga, hindi natin kontrolado ang nangyayari at mangyayari pa sa buhay po natin. Kaya ang kailangan po sa atin ay ang pag-asa, nakalagak sa Panginoon Diyos. Kailangan po natin yun, mga kapatid. Lalo na po sa panahon natin ngayon, ano ho? Alam ng Diyos po ang iniisip ng tao. Lagi po tayong, tandaan natin, lagi naman tayong nasa isip ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Paano pa ipinahayag ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa tao? Ito, pakinggan natin sa Lucas. Marami yan, pero kumukuha lang tayo ng ilan. Kinaawaan niya ang mga taong may takot sa kanya sa bawat henerasyon. Tandaan natin, ang sabi riyan, kinaawaan ng Diyos ang mga taong may takot sa kanya sa bawat henerasyon. Kaya mahalaga ho ang takot. Ilang henerasyon ang nakaraan hanggang sa ating panahon. O, sa inyong buhay, sa kalagayan po ninyo, sa kalagayan ng bawat isa po sa atin. Alam niyo mga kapatid, pagka atin pong binasa ang kasaysayan nitong si Juan Bautista, nang siya po ay nasa sinapupunan pa ng kanyang ina, nasa Elizabeth, dumalaw si Maria. Nang madinig po nitong sanggol sa tiyan ni Elizabeth, itong si Juan Bautista, ang tinig ni Maria ay kumilos siya, gumalaw siya ng malakas. Ano ibig sabihin po nun, mga kapatid? Kamangha-mangha. Kahayagan ng patnubay ng Panginoong Diyos. At alam ba niyo, naging damdamin din po nitong si Elizabeth. Siya'y galak na galak sapagkat alam niya may magaganap na napakagandang pangyayari. Alam niyo kasi, itong si Juan Bautista, kinahayagan ng pag-ibig din ng Diyos. Bakit kanyo? Hindi ba siya ang nag-pave ng way? Hindi ba siya ang naghanda para sa pagdating ng ating Panginoong Yahushua? At yang si Juan Bautista ay isang taong matatakutin sa Panginoon Diyos. Kaya kung paanong pinagpala ang magulang nito, ang henerasyon ni Elizabeth, magulang ni Juan Bautista, pati na itong si Juan Bautista at ang kalahi nitong si Juan Bautista, darating na mga henerasyon ay pinagpapala. Ang mahalaga lang, may takot tayo sa Panginoon Diyos. Kaya ang ating ginagawa po ngayon, tayo ho, na mga magulang, kung tayo magulang, ay may malaking kinalaman sa mga upcoming generation po sa ating lahi. Kung tayo ay natutong magmahal sa Diyos, matakot sa Diyos, banal na takot sa Diyos, ang ating pong mga anak ng ating mga anak, kaapu-apuhan po natin, ganun din ang taglay nila. Maipapasa po natin yun. Pero kung tayo po ay walang takot sa Panginoon Diyos, kung ano lang maisipan natin yun ang ginagawa po natin na hindi natin isinasaalang-alang, ito ba ay sa kalooban ng Diyos? Kung ayon, gagawin natin. Kung hindi naman, huwag natin gawin. Pero kung walang habas natin ginagawa, kahit alam natin na sa kalooban ng Diyos, may epekto ho yun sa mga henerasyon darating. Kaya mga kapatid, ang totoo, ang pagkapanganak kay Juan Bautista ay mahalaga po yun sa kasaysayan ng Biblia. Di ho ba? Ang ibig bang sabihin hindi ba pwedeng ipanganak ni Maria ang Panginoong Yahushua na hindi muna dumaan sa prosesong ipanganak muna itong si Juan Bautista? Pwede, pero bakit pinayagan ng Diyos na ganun ang proseso? Kapagkat si Juan nga ay kinahayagan ng pagmamahal ng Diyos sapagkat siya ang
pinili ng Panginoong Diyos para maghanda ng daan sa pagdating ng Panginoong Yahushua. Pero nung dumating ang ating Panginoong Yahushua, tapos na ang papel ni Juan. Hinayaan niya na ang ating Panginoong Yahushua ang siyang mangaral at manguna sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Paano pa nahayag ang pag-ibig ng Panginoong Diyos? Ito nga, dito sa Juan 3:16. Sapagkat ganitong pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanglibutan. Nakita niyo ho? Mga tao sa sanglibutan. Kaya tayo pinili. Tayo tinawag, hindi tinawag. Pero kung tayo nilalang sa wangis ng Diyos, lahat ng tao, mahal ng Diyos. Kaya ang sabi, pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanglibutan. Paano nahayag yun? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yang talatang yan ay palasak na palasak, bukang bibig ng mga tao po yan. Kailan sinabi ito ng ating Panginoong Yahushua? Sino ang kanyang pinagsabihan nito? Yan ay si Nicodemos. O, sinabi ng Panginoong Yahushua kay Nicodemos ang pag-ibig ng Panginoong Diyos sa tao. Mahal ng Diyos ang sanglibutan, gaya ng ating na alam. Lahat kasi nilikha niya. Kaya kahit na tayo ay nakagawa ng kasalanan at dumating tayo sa puntong tila nararamdaman natin tayo papalayo sa Panginoon Diyos. Huwag tayong panawan ng pag-asa. Huwag. Matuto tayong bumalikwas at magbalik sa Panginoon Diyos sapagkat ang sabi niyan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, nagkasalaman ng tao. At ang tao ay para bagang, sabi niyo, wala na akong silbi. Talagang siguro, ganito na lang kapalaran ko. Aba, hindi. Ang kapalarang nakalaan sa atin, ang plano ng Diyos, kabubuti natin. Ang nakalaang plano ng Diyos, mabuting kinabukasan para sa taong nilikha. Nasa tao lang po yun. Kailangan tayo, kung tayo ay nakagagawa ng kasalanan, umasa tayo, magbalik loob lang tayo, tatanggapin tayo ng Diyos. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Mga kapatid, di ba? Kaya nga kahit na nag-iisa yung anak niya, kaya nga bugtong na anak eh. Mahal ng Panginoon Diyos. Pero para patunayan niya ang pagmamahal niya sa mga tao, ay kanyang isinugo sa mga tao sa sanglibutan. Anong kondisyon lang para wag mapariwara ang tao? Manapay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Obligado lang tayong sumampalataya. Pero paanong pananampalataya? Yung tama, sapagkat meron din namang pananampalataya na walang gawa. Hindi kaliligtas po yun. Di ba? Mayroon ding pananampalatayang nanginginig pang katulad ni Satanas, di ba? Si Satanas man ay sumasampalataya at nanginginig pa eh. Di ba? Kailangan tama. Sapagkat kung mali naman ang pananampalataya, hindi ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos, at mahal tayo ng Diyos, pero ang Diyos, ang pagmamahal niya, nakabatay din sa katarungan, sa hustisya. Bakit niya pagpapalain yung mga ang mga tao na sinusumpa nila ang Diyos? Sinusumpa ko ang Diyos, may ganyan mga tao eh. Mula ngayon ay walang Diyos para sa akin. Pero alam nyo, kahit gano'n ang buwang bibig ng mga tao, hayag pa rin ng pag-ibig ng Diyos eh. Napakaraming mga tao na dati ay ganyan. Maging tayo sa mga panahon natin sa mga huling araw na to. Lalo pagka nga ang kanyang dinaranas sa buhay matitindi. Minsan ay nasasabi, walang Diyos. Hindi na ako naniniwala sa Diyos. Pero ngayon, Iglesia, ni Yahushua na, ang iba ay talagang masigla sa paglilingkod sa Panginoon Diyos. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, hindi natin malirit, gaya ng nasabi na natin. Hindi natin ma-measure ang kanyang pagmamahal sa tao. Inaayawan na siya, pero mahal pa rin niya. Di po ba mga kapatid? Kaya may pag-asa ang sino mang nasa pagkakasala.
para tayo magbago at tayo muling tanggapin ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay nahayag sa pamamagitan po ng nangyari sa buhay po ng mga apostol. Pakinggan po natin. Ito, sa Juan 13:1, 4, 5. Bago sumapit ang pista ng paglampas ng anghel, alam ni Yahushua na dumating na ang panahon ng pag-alis niya sa mundong ito upang bumalik sa Ama. Mahal na mahal niya ang kanyang mga tagasunod dito sa mundo at ipinakita niyang kanyang pagmamahal sa kanila hanggang sa katapusan. Tumayo si Yahushua habang naghahaponan sila. Hinubad niya ang kanyang damit panlabas at nagbigkis ng tuwalya sa baywang niya. Pagkatapos nagbuhos siya ng tubig sa isang planggana at simulang hugasan ang paa ng mga tagasunod niya at pinunasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Yan ay tagpo naman na ang ating Panginoong Yahushua ay narito pa sa lupa. Malapit na siyang umalis papunta sa Ama. Oo. Pero bago po niya ginawa yon, ano muna ang nangyari? Bago sumapit ang pista ng paglampas ng anghel, alam ni Yahushua na dumating na ang panahon ng pag-alis siya sa mundong ito. Babalik na siya sa Ama. May ginawa siya, kababaan ng loob, na yon ay katangian ng ating Panginoong Yahushua na nanggaling sa Panginoon Diyos, na siya ay mapagpakumbaba. Ano kahayagan nun? Noong siya po ay kasama ng mga alagad, sa kanya habang sila ay naghahapunan, hinubad niya ang kanyang damit panlabas. Nagbigkis siya ng tuwalya sa baywang niya. Hinugasan niya ang paa ng mga tagasunod niya. Alam niyo kung ating itutuloy ang pagbasa niyan, nagbigay siya ng halimbawa ng kapakumbabaan. Ang ginawa kong ito ang wika'y tularan ninyo. Pagpapakumbaba. Kaya dito ay ibig lang ipakita ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak, ang ating Panginoong Yahushua, na ang leader po ay mapagpakumbaba. Ang leader ay hindi dapat magmataas. At saka, ang nangunguna ay hindi dapat na mang-angkin ng hindi karapatan niya. Di ba? Isipin niyo ang ibang mga tagapanguna ngayon ng reliyon, hindi naman po sa tayo ay naninira. Sila po ay parang naging Diyos na sa kanilang samahan. Di ba? Nawawala na yung kapakumbabaan eh. Pero tumatawag sila sa Panginoong Yahushua. Di ba? Kilala nila ang katangian, alam nila ang katangian ng ating Panginoong Yahushua. Pero hindi nila taglay yun. Ayaw nila nun. Ang taglay nila, kabaligtaran ng kapakumbabaan eh. Pagmamataas. Alam niyo sa talata ng Biblia may mababasa tayo, ang nagpapakumbaba, yun ang itinataas. Yun namang nagmamataas, yun ang ibababa. Yan ngayon ang ginagawa ng Diyos sa mga ibang relihiyon. Tinuturuan niya silang magpakumbaba. Mahal pa rin nila, ng Diyos sila eh. Di ba? Ang Diyos ay gumagawa ng para-paraan. Itong COVID na ito, itong pandemyang ito, sa tingin niyo hindi ba ito isa sa kahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa tao? Parang tao ay nasa bahay, mag-isip ang tao, ba't nangyayari ito? Sa likod ng pangyayaring para bagang negatibo sa ating pananaw, sa perspective ng tao, itong nangyayari ito. Pero sa likod niya, nariyan ang pag-ibig ng Diyos. Kasi kung wala ang pandemya, ang tao sige lang ng sige. Nakakalimutan niya na ang kanyang kaugnayan sa Diyos. Nakakaligtaan niya ng gampanan ang kanyang tungkulin sa lumalang. Di po ba? Pero pagka itong nangyayari ito, nagdala sa maraming tao, hindi lang po kunti, sa maraming tao para siya'y maging makadiyos. Para siya'y bumalik sa Diyos. Para suriin niya ang Biblia. Para masumpungan niya ang dahilan bakit nangyayari ito. Kahayagan pa rin ito ng pag-ibig ng Panginoon Diyos. Hinihila tayo ng Diyos papunta sa Kanya, hindi ba? Hindi ba nung wala pa itong pandemya, mga tao happy-go-lucky lang, sige lang, sige. Pero na mangyari itong tao natutong dumalangin sa Diyos. Dati nananalangin siya, pero ngayon mapanalanginin. Iba yung nananalangin kaysa mapanalanginin. Di ba? Kaya, yan ho ay napakahalaga. Nahayag sa ating Panginoong Yahushua, di ba ang pag-ibig ng ating Ama?
Kaya nagbigay siya ng halimbawa, kapakumbabaan, inugasan niya ang paa ng mga alagad niya. At ang sabi pa sa ating nabasang talata ay maliwanag. Ang sabi niya, mahal na mahal niya ang kanyang mga tagasunod dito sa mundo. Ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa kanila hanggang sa katapusan. Alam naman natin ang sinabi ng Panginoong Yahusya, ng aking aral ay hindi mula sa akin, kundi galing sa Ama na nagsugo sa akin. Ang sinasalita ko hindi akin, kundi mula sa nagsugo sa akin. Kaya ang pagsunod kay Yahusya ay katumbas ng pagsunod sa Ama. Kaya ang pag-ibig ng Ama hanggang sa katapusan. Kung kailan ang ating katapusan, hanggang doon ang kanyang pag-ibig sa atin. Hanggang kamatayan o hanggang sa ating pagsalubong kung loloobin ng Ama sa ating Panginoong Yahusya sa alapaap. Kaya mga kapatid, kapag dumarating sa buhay natin ang parang tayo aligaga at parang wala tayong maisip na positibo, ay bumaling tayo, magbasa tayo ng mga talata ng Biblia para tayo ma-inspire, para tayo po ay matutong manindigan at para ating makita ang hindi nakikita ng marami sa likod ng pangyayaring negatibo. Laging mayroon pong silver lining, sabi nga. Laging mayroon pong maaliwalas na mangyayari sa buhay natin. May darating at darating na pagpapala, mga kapatid. O paano pa? Ipinahayag ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa tao. Ito, pakinggan natin sa Gawa 9:17. Ganito po nakasulat. Kaya pinuntahan ni Ananias si Saulo sa bahay na tinutuluyan nito. At pagpasok niya roon ay ipinatong niya ang kanyang kamay kay Saulo. At sinabi niya, Saulo, kapatid ko sa Panginoon, pinapunta ako rito ng Panginoong Yahusya. Siya ang nagpakita sa iyo sa daan ng papunta ka rito. Inutusan niya ako rito para muli kang makakita at mapuspos ng banal na espiritu. Ano naman ito? Ito ay sa buhay nitong si Saulo. Yang si Saulo, yan ang naging Apostol Pablo. Alam niyo, yang si Saulo, isa po yan sa ginamit ng mga punong pari noong panahon ng unang iglesia para usigin bahay-bahay na puntahan itong mga miyembro at tagasunod ng Panginoong Yahusya. O, mga tagasunod ng ating Panginoong Yahusya. Humingi pa nga siya ng sulat para ipakita doon sa pupuntahan niya, eto, may karapatan akong gawin sa inyo ito. Pero ano nangyari? Na yon ay kahayagan na mahal pa rin siya ng Diyos. Nung siya ay nasa daan papunta ng Damascus, ay nag-one-on-one sila ng Panginoong Yahusya. Tinig lang ang kanyang nadinig. Wala silang nakita, pati yung kasama ni Saulo, wala silang nakitang kalagayang Kristo. Sapagkat nung tagpong yun, ang Kristo Yahusya ay nakaupo na sa kanan ng Panginoon Diyos sa langit. Kaya tinig lang ang kanilang nadinig. Ano nangyari ngayon kay Saulo? Siya po ay nabulag at siya'y pinatuloy dito sa isang tahanan. At ano ginawa ng ating Panginoong Yahusya? Nagsugo siya. Sino ang kanyang isinugo? Si Ananias. Para sabihin sa kanya, ay hayag sa kanyang pag-ibig ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yahusya. Ano ang sabi niya nitong si Ananias kay Saulo? Sinabi niya, Saulo, kapatid ko sa Panginoon, pinapunta ako rito ng Panginoong Yahusya. Siya ang nagpakita sa iyo sa daan ng papunta ka rito. Ano layon? Para ipadamang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yahusya. At ginamit din kasangkapan si Ananias para may parating yung kay Saulo. Inutusan niya ako rito, sabi, para muli kang makakita at mapuspos ng banal na espiritu. Sino ang mag-iisip na itong dakilang mang-uusig na si Saulo ay matawag pa sa unang iglesia at isa sa pinayagan ng Diyos na makasulat ng maraming aklat sa bagong tipan? Matindi ho kung iisipin natin kung sa punto de vista o pananaw na natin bilang tao, hindi nakarapat dapat si Saulo. Pero ang Diyos, hindi nga natin maabot ang kanyang iniisip. Di ho ba? Pero ang Diyos ay kanyang pinagindapat itong si Saulo. At nang siya'y mapuspos ng banal na espiritu at makakita na sa patnubay at pagmamahal ng Panginoon Diyos, ay ginamit siyang kasangkapan sa mga hindi Hudyo
para ipangaral ang ebanghelyo, ang magandang balita. Kaya mga kapatid, binago si Pablo ng Panginoon Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon Diyos, magagawa rin po ito ng Diyos na baguhin ang sino man sa atin para tayo po ay magkaroon ng magandang kaugnayan sa Panginoon Diyos. O, isang halimbawa o paalaala itong ating binasa na may naghihintay lagi na kamay na tayo ay hinihintay lang niya na lumapit sa Kanya at magbalik loob sa Kanya. Ang pag-ibig ng Diyos ay napakadakila, mga kapatid, sa bawat isa sa atin. Paano pa nahayag? Sapagkat alam ng Diyos ang ating pagdaraanan. Paano pa inihayag ng Diyos ang Kanyang, sabi nga, ultimate na promise sa atin, yung Kanyang pinakahuling pangako sa atin, na doon natin siya makakasama magpakailanman. Pakinggan natin dito ho sa Pahayag 21. Pagkatapos nito, nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa. Naglaho na ang dating langit at lupa, pati na rin ang dagat. Papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit, sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. Ito ang pinakalundo ng ating pag-ibig sa Diyos dahil sa kanyang dakilang pag-ibig una sa atin. Pinagkaloob din. Alam niya kasi na tayo daraan sa maraming pagsubok. Kaya ang kanyang dakilang pag-ibig ay nahayag sa aklat ng Apokalipsis. Huling aklat ng Biblia. Yan ay ang pangako niya na bagong langit at bagong lupa. Bakit niya ito ipinangako sa atin? Para tayo ay magkaroon ng pag-asa. Bakit? Sapagkat dito sa mundo, hindi madali ang mabuhay. Panganib sa magkabi-kabila, ang dami, alam natin yun. Alam natin yun. Pero sa pintuan ng langit, doon mawawakasan ng kamatayan, doon mawawakasan ng kalungkutan, doon din mawawakasan ng karamdaman. Ano man yan, iyakan, wala na yan. Bakit? Sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. Doon papahirin ng Diyos ang luha sa ating mga mata. Ano lang ang kailangan natin? Patunayan sa Ama, mahal din natin siya. Kung paano niya tayong minahal at napakadakila ng kanyang pagmamahal sa atin, suklian natin ang Diyos ng pagmamahal. Pagmamahal na handang isakripisyo ang lahat. Masunod lamang ang kalooban ng Ama. Di po ba, mga kapatid? Katulad ng tatlong Hebreo nang sila'y nasa pagsubok para sumamba doon sa mga Diyos-Diyusan. Ang sinabi nila, iligtas man kami o hindi ng aming Diyos, hindi kami sasamba sa mga Diyos-Diyusan. Kaya tayo, iligtas man tayo o hindi ng Diyos, huwag magbago ang ating pag-ibig sa Diyos. Paano nahayag ang pag-ibig sa Diyos? Ganito ang wikang pag-ibig sa Diyos kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Kaya mga kapatid, ang pagsunod sa kalooban ng Ama, napakahalaga. Kaya bago ninyong sundin ang aming mga ipinangangaral sa inyo, ang aming ipinapahayag sa inyo, pakisuri po ninyo. O, pakisiyasat po ninyo. Pagnatyak po ninyo na ito ayon sa inyong pagkaintindi ang tama. Yakapin natin. Yakapin at proteksyonan natin ang pananampalatayang ito. Kung kailangan natin itong ipakipaglaban natin para maingatan ang pananampalataya sa pamamagitan ng ating pagsunod, mga kapatid. Tatandaan natin, mga kapatid, na ang Diyos ay mahal niya ang mga tao sa sanglibutan. Kaya nga, ang sabi sa talatang 40, sa 5:44, 55 ng aklat na sinulat ng apostol na si Mateo, ang sabi ron, ngunit sinasabi ko sa inyo na mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Kung gagawin nyo ito, magiging tunay na anak kayo ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat hindi lang
hindi lang sa mabubuting tao niya pinasisikat ang araw, kundi pati na rin sa masasama, at hindi lang ang matuwid o matutuwid ang binibigyan niya ng ulan, kundi pati na rin ang mga hindi matuwid. Ganong kamahal ng Diyos ang tao. Ang kailangan lang sa tao, pakinggan ang salita ng Diyos. Suriin ng tao ang mga aral ng Diyos. At bago niya tanggapin at sampalatayanan, para matiyak niya na kanyang nasusuklian, kung hindi man ganap, kung hindi man kasing dakila ng pag-ibig ng Diyos ang ating maibibigay sa Diyos, pagsunod, hayagan ng pag-ibig natin sa Ama, yun ang hinahanap ng Diyos sa atin. Kaya sa panahon ito ho, mga kapatid, tandaan natin, mayroon tayong ups and downs. Marami tayong pinagdadaanan. Pag pinanghihinaan tayo ng loob, ripasuin natin, alalahanin natin ang mga napag-aaralan natin ng mga salita ng Diyos para ma-inspire po tayo, para tayo magpatuloy na harapin ang iba't iba pang makakasagupa natin. Hindi natin alam kung ano pa ito ng ating tiwala at pag-asa. Kasama po ang Diyos. Mahal ako ng Diyos. Hindi ako iiwanan ng Diyos. Gagawin kong kalooban niya, tulungan niya ako. Susundin kong kalooban niya hanggat may lakas at buhay ako, para matya ko ang pag-ibig niya ay pipirme, mamamalagi sa akin at sa aking pamilya at sa darating pang henerasyon. Kaawaan tayo ng Diyos, tumayo po tayo mananalangin. Panginoon, namin Diyos, salamat sa iyong mga salita. Damang-dama namin ang pag-ibig mo sa amin. Nilikha mo kaming tao, kawangis mo. Ibig mo kaming maging kauri mo sa kabanalan at pag-ibig. Sa aming sarili nakikita namin ang pagmamahal mo. Maraming dumarating sa buhay namin, pagsubok, mabuti, masasama sa aming pananaw, mga pangyayaring nagdudulot ng kalumbayan, kasiyahan. Ano man ito, Ama, ang amin lang hinihingi sa iyo, huwag mo pong alisin ang pagmamahal mo sa amin, sapagkat Panginoon, mga anak mo kami na hindi ganap, hindi ho kami banal, nagkakasala kami. Kaya kung magkaminsan naiisip namin, pagka nagkakasala kami, mahal mo pa kaya kami? Iibigin mo pa kaya kami? Pero ikaw din ang may pahayag. Magbalik loob lang kami sa iyo, mamahalin mo kami, patuloy mong ipadarama ang pag-ibig mo sa amin. Salamat po sa katotohanan ito, pinalalakas mo ang loob namin, para kami, Ama, ay magpatuloy ng paglalakbay hanggang sa masapit namin ang bayang banal, ang bagong langit at bagong lupa na siyang inilalaan mo sa amin. Salamat po sa aral na ito, at ito sanang maghari sa amin. Mahalin din namin ang aming kapwa, pati na ang umuusig sa amin, maging ang mga taong nagagalit sa amin, sapagkat maging ang bugtong mong anak, yon ang isa sa kanyang bukang bibig bago siya nalagutan ng hininga. Patawarin, kahayagan ng pagmamahal ang mga taong gumawa sa kanya ng kalapastanganan, ang nagpahirap sa kanya. Siya ang aming ulo, kami sangkap ng kanyang katawan. Kaya kung siya'y mababa, ganun din sana ang aming kalooban, upang kami, Panginoon, ay maging dapat sa iyong paningin. Salamat sa lahat. Umaasa kaming dininig mo po ang aming pakiusap. Kasama ka namin sa araw-araw, maging sa hinaharap, sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid at mga kaibigan, salamat sa Diyos, tayo nakapag-aral, at sa ating pong mga katanungan, ipakapadala lang po ninyo sa questions@churchofyahushua.org, at sa abot na makakaya po namin. Hindi naman kami all-knowing po. Sa tulong at awa ng banal na Espiritu ay aming sasagutin ang inyong mga tanong. Hanggang dyan po, at kaawaan tayo ng Diyos. Magkasama tayo sa ating mga pagsamba.